Maraming salamat, Secretary Ervita, sa iyong pagpakilala sa akin. Her Excellency Ambassador Christy Kenny, His Excellency Ambassador Makoto Katsura, other members of the Diplomatic Corps, our host governor, Governor Garcia, members of the House of Representatives, congressmen from Bataan, Abet Garcia and Erminia Roman, and Congresswoman Coscolluela of the Buhay Party List, Mayor Pizarro, other cabinet members, General Llano and the other officials of the AFP, Undersecretary Carolina, the Undersecretary of for Veterans Affairs of the Department of National Defense, who is here in representation of Secretary Teodoro, who is out of the country, other officials of the United States government, including Director John Skelly, U.S. Department of Veterans Affairs, mga veterano, mga pamilya ng veteranong minamahal natin, congratulations sa inyong lahat. Every year, we meet on this hallowed ground to remember the heroes who sacrificed in the name of freedom. The battlefields of the Second World War tested the character of this nation. Bataan was a mute witness to the gallantry of our men. Bata pa ako, kinikwento na ng aking ama ang pinaghirapan ng ating mga veterano. Dahil siya ay finance officer ng guerrilla unit sa ilalim ni Colonel Ramsey. Matapat siya sa pag-alaga ng pondo ng guerrilla, kaya binansagan siyang the Incorruptible. Ang naalala kong kwento tungkol sa mga veterano ay yung kwento ng kanyang kapatid, ang aking Tio Angel, na kabilang sa libo-libong sinungkot sa Death March. Dumaan ang marsa sa Lubao, ang aming hometown. At ang aking tiyo, dahil kilala niya yung lugar, alam niya kung saan may gripo para uminom ng tubig. Kaya uminom ng tubig sa tabi ng daan, nakita niyang wala nakapansin. Kaya tumakas at tinulungan din niyang tumakas ang iba pang mga sundalo. Yung tatay ko, mula nung ako ay bata, meron kaming driver, si Anastasio Maravilla. Siya ay isang veterano din. Gaya ng tatay ko, silang dalawa ay nanatili sa Pilipinas, kaya hindi nagkaroon ng veterans benefits. Noong pa naman yung nag-aasawa, yung driver sa pamilya ng asawa ko, si Osias Navarro, ay isang veterano din. Pero nung mag-asawa na kami at lumalaki ng aming mga anak, si Osias ay nagpaalam pupunta sa Amerika para sa ganon ay makamit niya ang veterans benefits. Tinuruan pa siya ng aking anak na si Luli na kumanta ng Star Spangled Banner para sa kanyang interview para sa visa. Si Tasha ay hindi nakapunta ng Amerika, si Osias nakapunta ngunit iniwan ng pamilya nakakuha ng benepisyo. Tatay ko hindi naglipat, tiyo ko naglipat para kumuha ng benepisyo. Kaya alam ko, maging sa kasaysayan ng aking pamilya, kasaysayan ng mga napiling sa aking pamilya, ang kahirapan ng mga veterano at kung gaano ka-importante ang pagkakilala ng serbisyo nila sa Amerika. That is why this year, we celebrate a significant victory in our long battle for justice for our Filipino World War II veterans. The inclusion of the lump sum benefits for Filipino veterans and the recognition of their wartime services in the American Recovery and Investment Act of 2009. Congratulations sa ating mga veterano. And for including this provision, despite America's present economic challenges, we thank President Obama and the Congress of the United States of America, especially Senators Daniel Inouye, Daniel Akaka, and Harry Reid, and Congressman Bob Filner and Daryl Asa, and Speaker Nancy Pelosi. Nandoon ako sa Amerika nung kasalukuyang dinedebate
itong stimulus package na ito. At nandun ako sa Amerika, nandun ako sa Kongreso, sa Senado, nung si Senator Inouye ay pinagtatanggol na isama ang veterans benefits doon sa stimulus package. Tinatanong ibang mga senador, bakit raw nila isasama? Kung maglalagay ng stimulus, isasama yun, dito naman igagastos sa Pilipinas, hindi sa Amerika, so hindi stimulus. Sabi ni Senator Inouye, ang problema kasi, pag nanonood kayo ng sine tungkol sa Battle of Bataan, pag nakikita nyo sila Audie Murphy, pero karamihan sa naglaban doon ay mga Pilipino. At kung hindi natin kilalanin ang sakripisyo ng mga Pilipino para sa Amerika, tanggapin na ninyo ang aking resignation bilang chairman of the Committee on Appropriations. Kaya dahil doon sa napaka matinding panggol niya sa pagsama ng veterans benefits sa stimulus package ay napasok. So nagpapasalamat tayo sa kanya. And indeed, dear veterans, after almost 70 years and 9 presidents, you have waited long enough to attain a recognition that rightfully belongs to you. You are our living heroes, and we are truly proud of you. Tungkol naman sa relasyon natin sa Hapon, after this event, Ambassador Cachura and I will be proceeding to Mariveles because we will be celebrating the expansion of a world-class maritime academy of the Asia and the Pacific, where many of our young officers are trained to work in Japanese ships. And his presence there in that very important celebration only underlines how the Filipinos dominate the Japanese maritime industry. Another aspect of the many relations of our bilateral relations that Ambassador Katsura enumerated earlier today.